Raymond, Pasyon, hallelujah. Itaas po ang ating makamay, mahal, tayo po magkaisang manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, dakila ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunat dalangin, yung hinirang propeta sa uling kapanahonan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, 10 panalangin ng kanyang buong pamilya. Sa oras tumahal na Panginoon, sa aking pagdadala ng iyong banal na mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, paunawa ang bawat isang narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang akin o kang magagawa at sa iyong dakilang pangalan na sinasaway, demonyo ng hadlang at pagdadlangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed memories, teachings, preachings of our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda and dearly beloved and honorable assistant Pastor Limna Comon Almeda. And I also greet the beloved Almeda family, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa inyo lahat, minamahal na mga kapatiran, galing pa po sa iba't ibang mga lugar sa buong Isabela, mga outreaches, sa aking mga kasama, mga manggagawat, mga ngaral, to our beloved visitors, our beloved viewers, magandang hapon na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang mga pangako na mahal na Panginoon, minamahal, ay patuloy po nating natatamasa, nararamdaman. Sabi nga ng Bible, our God is the same yesterday, today, and forever. So, hindi po siya minamahal nagbabago. Kung paano po siya kumikilos sa ating kapanahunan, ganoon din po ang naramdaman ng mga unang manampalataya sa mahal na Panginoon. Amen. So, ang mga Kristiyano, minamahal, ang mga manampalataya sa Diyos, ay hindi na kailangang gumanti pa. Kasi hindi po natin maiwasan na nandyan po yung pangungutya, nandyan po yung ikaw ay inuusig, sinisiraan dahil sa iyong pananampalataya sa Diyos. Hindi po tayo kailangang gumanti sa kanila. Dahil ang mahal na Panginoon, minamahal, ay nangako. He promises when you desire revenge. Instead na gaganti tayo at tayo po magkakasala, ipaubayan na lang natin sa mahal na Panginoon. Amen. Pakihanda po ang Deuteronomy chapter 32 verse 35 at Psalms chapter 94 verse 1, minamahal. So ano po yung paghihiganti? Ano pong impact? Ano pong resulta? Pag tayo ang gaganti, minamahal, no? Sabi po dito, revenge can have a profoundly negative impact
on relationships. Magkaroon po ng negatibong impact sa relasyon mo sa tao na yan. Di ba? Often leading to their deterioration or even destruction. So, talagang hindi na yung relasyon nyo hindi na mabuo, no? Pag ikaw ay gaganti kaagad, mayroon kasi mga tao na hindi na nag-iisip. Pag sila po'y nasasaktan, gaganti kaagad yan. Hanggang hindi na mabuo yung kanilang relasyon. Hindi na babalik sa dati, no? Lalo na kung sila po ay yung tinatawag na best friend o matalik na kaibigan. Amen. Tapos yung kaibigan niya na best friend niya, tinuring niyang masigit pa sa kapatid na kapag sabi ng hindi maganda sa kanya, tapos gaganti naman siya kaagad, hindi niya pinag-iisipan yon hanggang ito ay magiging malala na, no? Mag-deteriorate na yung kanilang relasyon or even destruction. Amen. Applicable din po ito, minamahal, sa mga mag-asawa. Everybody say, praise the Lord. Nagsalita yung isa ng masama, gumanti naman yung isa kaagad ng masama hanggang wala na. No? Mahirap lang buuhin muli yung kanilang samahan. So, revenge can affect relationships. Erosion of trust. No? Seeking revenge can breach the trust between individuals, making it challenging to repair the relationship. Parang hindi na ma-repair, no? Kakain doon sa lamesa, nagharapan, hindi na nag-uusap. O nasa isang bahay sila, magkasalubong sa kusina, sa sala, hindi na magtinginan, nakayuko na lang o tumitingin sa pader, tumitingin sa itaas. Dahil mayroon nga silang conflict, no? Nagsagutan. No? Nagsabi yung isa ng hindi maganda, sumambat naman kaagad ng hindi maganda. Kung baka nagagantihan, minamahal. No? So, emotional damage. Revenge can cause significant emotional pain, hurt, and resentment, which can be difficult to overcome. Bantayan po natin yan, minamahal. Loss of communication. Yun sinabi ko sa kanina. The desire to revenge can lead to a breakdown in communication, making it challenging to resolve issues and move forward. So, kahit Kristyano, minamahal, pag hindi babantayan to, nangyayari po ito, minamahal. Damage to reputation. Seeking revenge can harm one's reputation and relationships with others, as they may view the behavior as vindictive or petty. So, para hindi po tayo, minamahal, mahulog doon sa pangyayari na yon, sabi ng Bible, at ipong basahin yung sinabi ko kanina, Deuteronomy chapter 32 verse 35 sa Ilocano at Tagalog. Dito po sa Deuteronomio 32:35 sa Ilocano version. Kuwak ti pamalis ken pananggungguna, iti aldaw apan na kay galisto dagiti sakada. Tati aldaw ti panagladingit da asidegen ket dagiti dumteng kadakwada na pardas danto. Amen. Psalms 94:1. 32-35 muna. Tagalog. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 32, versikulo 35. Ang paghihiganti ay akin, gayon din ang gantimpala,
sa panahon na madudulas ang kanilang mga paa, sapagkat ang araw ng kanilang pagdadalita ay nalalapit, at ang mga bagay na darating sa kanila ay mga mamadali. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang paghiganti ay sa akin. So ipaubaya mo sa mahal na Panginoon. Amen. Habang ang ating mahal na pastor ay 3 buwan na sa loob ng kampo ng Abu Sayyaf, nandyan po yung instead na mag-back up prayer sana, ang ibang mga religious leaders, ang ibang mga nagpapatawag na Krisyano, nandyan yung kanyang pangungutya. Nandyan yung kanilang paninira, minamahal. Pero ang tao ng Diyos, ang propeta ng mahal na Panginoon, nandyan sa pagtangis, nandyan sa pag-iyak, pagsusumamo sa mahal na Panginoon, na buksan ng unawa ang mga Abu Sayyaf at palayain ang mga bihag. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So hindi po pinansin ng mahal na pastor yung mga paninira. Hindi po pinansin ng mahal na pastor yung mga nagbabato sa kanya. Pinaubaya mo niya sa mahal na Panginoon, basta ang kanyang purpose, ang kanyang hangarin, kahit ibinuhis yung kanyang buhay, maligtas lang ang mga hostages, at hindi lang yon, pati ang mga hostage taker, mabuksan ang kanilang pangunawa at mahipo ang kanilang mga puso. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi po basta-bastang gawain yan. May naman, pag hindi ka tunay na Kristiyano, hindi mo magawa yan. At that time, hindi po natin kakampi ang gobyerno. Dahil ang tingin po sa gobyerno nung panahon ng nagmisyon ng ating mahal na pastor, ang tingin po ng gobyerno ay dagdag problema. Dagdag problema. Mayroon nagang na-hostage, may naidagdag pa. Yun ang tingin nila, minamahal. Pero nung natapos yung misyon, bumawi ang gobyerno. Bumawi ang Kongreso, ang Senado. Nag-release sila ng resolution to congratulate sa ating mahal na pastor sa kanyang ginagawa, yung kanyang ginawa, isa pong kabayanihan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Na hindi nagawa ng ibang religious leader. No? Yung mga religious leader na mahilig magyabang na sila ang katotohanan, naghahamon ng debate kahit saang kanto para mapatunayan na sila ay katotohanan. Pero ang mahal na pastor, hindi na po kailangan magdebate. Ang kapangyarihan ng Diyos sapat na. Amen. Ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapagaling ng sakit, yung mga may sakit na cancer, ketong, yung mga pilay na kalakad, yung mga bulag na kakita, yung mga buhay na wasak na, binago na malapinon, lahat ng mga bagay na nangyari, signs, wonders, and miracles sa ministeryong ito, sapat na po yan, wala nang kailangang debate. Everybody say, praise the Lord. Ganon din ang mga apostoles noong unang panahon. Pinaghahamon sila ng debate ng mga eskriba at parisiyo. Pero tuloy-tuloy lang nangaral ang mga apostoles. At nagtataka sila, saan sila nakakuha ng ganong karunungan? Yung mga pilay, nakalakad, yung mga bulag nakakita, yung mga kitungin nagsilinis, yung mga nabidreden na mga may sakit nagsibangon, tamaan lang sa anino ng mga alagad ng Diyos, gumaling na yung kanilang sakit. Amen. Ayon pa sa patutuo ng ating mahal na kapatid kanina, na naghihinip siya, Kawayan City, Isabela. Kawayan City, Isabela, anong mayroon doon? Naalaala niya yung nag-share sa kanya na nandito ang gawain ng mahal na Panginoon. Jesus Miracle Crusade International Ministry.
hinanap niya at napuntahan at nagpabautismo siya. Pinagpala siya ng ating mahal na Panginoon. So, hindi na kailangan nating pansinin yung mga paninira sa atin, minamahal. Hindi na kailangan gumanti pa tayo ng paninira din sa kanila. Sabi ng 94:1 ng Psalms, mga Salmo Kapitulo 94:1 ay ating pong basahin. Dagiti Salmo 94 verse 1. Kunana dito O Jehovah, sika Diyos amakinbiyang iti pamalis, sika Diyos amakinbiyang iti pamalis, agranyag ka. Amen. Tagalog po. Dito po sa Banal na Aklat ng Awit, mga minamahal, Kapitulo 94, versikulo 1. Ito po ang sinasabi, mga minamahal. O Panginoon, ikaw na Diyos na kinauukulan ng paghiganti. Ikaw ang Diyos na kinauukulan ng paghiganti. Sumilang ka. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. O Lord God, to whom vengeance belonged, O God, to whom vengeance belongs, shew thyself. Sumilang ka. No? Kumbaga, magpakita ka. Ikaw nang bahala, mahal na Panginoon. Amen. So sa paglilingkod sa Malapino, tayo po may nakatutok sa finishing line. Ano po ang nandoon sa finishing line, sa pinakadulo? Ang tagumpay, buhay na walang hanggan. Sabi ng Biblia, looking unto Jesus, the author and finisher of your faith. So hindi ka makakapagpatuloy hanggang doon sa pinaka-finishing line kung palagi ka lumilingon sa mga naninira sa iyo. Diba? Habang naglalakad ka, tapos bigla kang sinigawan, tapos lingon ka. Lingon ka uli. Kung sino yung mga sumisigaw sa iyo, pinapansin mo, hindi ka talaga makaabot sa finishing line. Kung makaabot ka man doon, ikaw yung siguro pinakakulilat na. Ha? So pag tatakbo ka, halos hindi mo na makilala yung mga tao sa gilid. Nandoon pala yung kaibigan mo, nandoon pala yung nanay mo, nandoon pala yung mga kapatid mo. Nandoon pala yung asawa mo, basta straight yung pagtakbo mo, at nandoon ka na sa finishing line. Amen. Pero kung palingon-lingon ka sa kaliwat kanan, habang tumatakbo, hi, hello. Yung mga kasama mo, nandoon na sa finishing line, ikaw, wala pa sa kalagitnaan. Everybody say, praise the Lord. Oh, lalo na kung hihinto ka at makipag-usap ka pa. O makipag-away ka doon sa mga sumihigaw sa iyo. Eh, hindi ka talaga makakarating sa finishing line. Amen. Amen. So, diretso lang. Sabi ng Biblia, huwag kang lumingon sa kanan at kaliwa. Tumutok ka lang sa pangako ng mahal na Pinoon, buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord. Oh, mahal na pastor, hindi man siya nagpasorbe na yung aking gagawin, pabor ba ang karamihan? Hindi naman siya nagpataas ng kamay. Kalooban ba ng Diyos itong gagawin ko? Sino yung sasangayon, taas ng kamay? Hindi. Sumunod siya sa kalooban ng mahal na Panginoon. Naunawaan man o hindi, basta ang importante, sumunod ka sa kalooban ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kung ikaw ay nag-iisa dyan, alam mo, nag-aaral ka, ikaw nag-iisa ka lang, na sumunod sa kabanalan, siyempre pagtawanan ka. Lalo na kung magpakilala yung mga kasama mo, yung mga classmate mo, born again din kami. Naranasan ko yan. Na-save po ako dito, minimal, nag-aaral pa ako. 1991, April 21 to 27, crusade.
Tapos nagpa-enroll ako ng June, fourth year college, first semester, fourth year college, first semester June, nagpa-enroll ako. Akala ko walang problema. May problema pala. Mayroon akong PE. Kailangan ipasa ko yun, yung PE ko. Hindi ako makagraduate pag hindi ko maipasa yun. In-enroll ko yung PE ko, fourth year na ako. Kasi, apat na kurso, palipat-lipat ako eh. Nung first year ako, hindi ko alam kung anong kurso na pina-enroll ng aking amo. Wala namang PE, hindi kasamang PE doon. Basta pumasok lang ko kung anong subject yon. Nalaman ko na lang, agricultural education pala yung kurso ko nung first year ako. Nung nag-retire na siya, wala na akong amo, balik ako sa Bohol, nagpa-enroll ako ng industrial engineering. Doon ko pa kinuha yung PE. Tapos hindi kaya sa financial, bumalik ako sa Baguio, sa Benguet State University, sa La Trinidad. Agricultural engineering naman ang gusto ko. Kasi para ma-credited yung industrial engineering ko, enroll ako ng agricultural. Pero nag-working student ako. Isabi ng amo ko, Danny, nagreklamo ang mga anak ko sa iyo dahil mas mahal pa yung mga gamit mo kaysa mga anak ko. Kasi engineering, yung T-square, ano pa yung mga requirements na ipabili, mahal yun. Yung lahat ng mga kagamitan sa engineering, pati yung, anong tawag, no? Stadler ba yun? May mga number pa yun. 0.5, mga ganyan, 0.05. Mahal talaga yun. So, tinapos ko lang yung second sem. Pagka third year ko, nag-agribusiness ako. Pang-apat na kurso ko na yun. Agribusiness management. Nung nasave ako dito, fourth year, mag-agribusiness pa rin. Tatapusin ko yung PE ko. Okay lang sana yon. Kasi yung una, dinumero, 1, 2, 3, sayaw na tango. Tango ba yon or cha-cha? Basta dinumero yon. Nung final na namin, final exam na, paris-paris na sa sister. Magparis na. Ako yung nagpahuli. Ikaw, Quarteros, kailan ka? Ma'am, parang, pwede ba yung special assignment na lang? Hindi ako sasayaw kasi magparis eh. Parang nagdi-disco na kami. Baka bawal. Next meeting, ikaw na pinaka-last. Ito, kinabukasan ng gabi. Kasi pinagtatawanan ako ng mga classmate ko eh. Pinagtatawanan ako, sabi ko, Lord, bukas, ako na ang sasayaw. Pang final exam to. Wala pa namang 15 minutes, Lord. Pagbigyan mo naman ako. Tulog ako. Pag tulog ko, minamahal ang nakita ko, nandoon na daw ako sa gymnasium. Tinawag na ako ng teacher ko. Quarteros, dito ka na. Ikaw na ang sayo. Pagkaikot na yung mga classmate ko. Nagtaka ako sa teacher ko, bakit may sungay? Tapos pagtingin ko doon sa kanyang kasi mahilig mag-jogging pants yun. Jogging pants. Sa dulo ng jogging pants, may buntot doon. Pagtingin ko sa lahat ng mga classmate ko, may sungay at buntot na rin. Tapos yung babae na ibigay sa akin, may sungay at buntot din. Nakagising ako, kinibahan ako. Kinabukasan, kung ano yung nangyari sa panaginip ko, ganun din. Pagpasok ko, tawanan na sila, Quarteros, sayaw ka na. Dito, pinili ko na yung pinakamaganda para sa'yo. Sayaw ka na. Basta sumayaw ka lang. Ako nang bahala. Bibigyan kita ng grado. Pag hindi ka sasayaw, ibabagsak kita. Mayroon akong scholarship sa Development Bank of the Philippines. Pinagtatawanan ako talagang ang tingin lang sa akin, baliw, lahat na. Kulto, ganyan. Hindi talaga ako sumayaw hanggang na-provoke yung professor namin, iniwanan kami. Sabi niya, sumunod ka sa opisina.
Sumunod ako sa opisina ng PE. Pagdating ko doon, pinagalitan ako ng husto. Akala mo, anak niya ako minamahal. Pinagalitan, pinagtuturo niya ako. Pinahiya mo ako, sabi niya. Ikaw lang estudyanteng nakagawa nun. Siya ang pinaka-head ng PE department. Talagang pinagalitan ako. Kahit anong gawin mo, kahit magsumbong ka pas presidente, hindi kita bibigyan ng grado. Alam ko, working student ka. Nandiyan ka sa bahay ng presidente. Pero, 5 talaga ang bibigay ko sa'yo. Di ako umimik. Di ako sumagot. Nung nag-drop ako at nag-full-time worker, pumasok yung Jesus Miracle Crusade doon, nagpaalam na magkrusada. Ito yung ito yung relihiyon ni Quarteros. Ni-reject po yun. Yung doon sila magkrusada sana sa gymnasium. Ni-reject yun. Ano nangyari noon? Ang balita ng Uden preacher doon, binalitaan ako, Berdan, kawawa yung yung galit na galit sa iyo doon. Bakit? Nagkasakit, cancer, tapos namatay. Nalungkot ako, minamahal. Totoo yung sinabi ng Bible. Ang paghihiganti ay sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So, pag hindi ka gaganti, Diyos ang gaganti. Amen. Pag ikaw ang gaganti, may tendency pa mawala ka sa Diyos dahil magkakasala ka. Magkakasala ka, kung ano yung sinabi sa'yo na masakit na salita, babalik din sa Kanya. Gagamit ka rin ng masakit na salita, di magkasala ka gayon. Magkaroon ka na ng hatred sa Kanya. Yung relationship nyo, hindi na hindi ako nagalit sa teacher. Nagiging paraan patuloy yun, naging way na ako ay nag-full-time worker. Sabi nga, all things work together for good. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kasi, ang isip-isip ko, hindi din ako makagraduate. Dahil, bagsak ako dun. Wala akong grade. So, nag-decision ako mag-full-time worker. Kasi kahit sa ibang mga subject, wala na rin akong gana. Pag mag-lecture yung professor, hindi ko mapigilan sarili ko, makapagsagot ako ng amen. So, may amen ba sa eskwelahan? Everybody say, praise the Lord. Mag-lecture yung professor mo, tapos sasagutin mo ng amen. Wala naman ganun. Pero ako, nag-i-amen ako, nagpi-praise the Lord pa. Amen, praise the Lord. Maya, wala pala ako sa bahay-sambahan, sa paaralan pala ako, minamahal. Pero yung mga pangungutya nila sa akin, binabaliwala ko yon. Nung galing ako ng Cebu, galing ako ng Manila, papunta ako ng Baguio, worker na po ako noon, nakabarong ako. From Manila to Baguio. Katabi ko pala yung classmate ko sa math. Engineering yun. Ang kanyang kurso, engineering, agricultural. Ako, agribusiness na ako noon. Sabi niya sa akin, Quarteros, anong posisyon natin ngayon? Siguro manager ka na, no? Kasi nakabarong ako eh. Manager ka na siguro, ano? Sabi ko naman sa kanya, ikaw, nasa NIA ako, sa National Irrigation Administration. Anong posisyon mo doon? Supervisor yata siya. Engineer siya doon. Na ikaw, sigurado malaking company ang napasukan mo, no? Sabi ko, wala. Preacher ako. Anong preacher? Preacher ako sa Jesus Miracle Crusade. Akala ko manager kasi nakabarong ka eh. Maya-maya, lumipat ng upuan. Iniwanan ako, hindi na ako kinausap. Lumipat ng upuan. Ibig sabihin, wala ka palang kwentang tao. Parang nasa isip niya. Kahit yung mga reunion, pagdating sa reunion, dumalo ako ng reunion,
karamihan ng pinag-usapan, ito, manager na to, ito, may negosyo na to, ito, gano'n eh. Sa reunion, kung ano na yung naabot mo, pagdating sa akin, anong kwan mo, posisyon? Preacher. Parang, matamlay sila minamahal. No? Bubulong-bulong sila na preacher. Parang, wala silang ano. Pero ngayon, na-realize nila, ang pagiging preacher pala, higit sa lahat ng mga profession. Amen. Nakikinig mo, general, colonel, may mga position, mga negosyante, yung mga mahirap, nagpapasalamat sa Malapinon dahil sila'y pinagpala ng mahal na Panginoon. Mayroon tayong kapatiran sa Qatar, taxi driver. Ang hirap talaga ng buhay niya. Isang Aprikano, taga Uganda, taxi driver. Kasi delivery pa nila ng pagkain yan. Pagkatapos ng gawain, nagpabotismo, bumalik sa Uganda. Ngayon, minamahal, iniimbita na yung preacher ng Qatar. Siya na ngayon ang pinakamaliki ang negosyo ng taxi sa Uganda. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Pinagpala, covered siya sa prayer ng man of God. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, pag-pray po natin yan, minamahal, dahil loobin ng Malapinon, may ticket na po kami by November 11, papunta po kami ng Zambia, Africa. Dahil yung isang church doon, dumalo sa krusada ng South Africa, nang pumunta ang ating beloved minister, Willie James, sa South Africa. At ngayon po, minamahal, ay gustong magpapunta uli sa kanilang lugar. At sabi niya, I am willing to be rebaptized in Jesus' name. And the whole congregation, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Malaking organization po to. Malaking organization po siya. Mayroon po siyang mga lugar na pinupuntahan, hindi lang sa Zambia. Pupunta siya sa Ethiopia. Pumunta pa siya ng iba't ibang mga lugar. Nag-i-establish po siya ng church. Pero nakita niya dito sa Jesus Miracle Crusade, kakaiba po tayo. Amen. Yung nakita niya yung pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hindi po namin dinibati yun. Kasi pag i-debate mo, baka mawala pa. No? Basta, nasaksihan lang niya ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kung paano pinagaling instantly yung mga demon possessed. Yung habang nagpupuri sila sa Malapinon, kami nag-o-observe lang, hindi naman namin maintindihan din yung kanilang pagpupuri dahil ginamit po nila yung kanilang lokal na lingwahe. Marunong sila mag-English pero marami kasing matatanda doon. So habang nagpupuri sila, parang paikot-ikot yung puli nila, parang alam mo yung sayaw ng mga Cordilleran, yung mga Igorot, parang ganoon, paikot-ikot. Tapos yung kanilang panugtog, yung tom-tom, hawak-hawak nila yon. Maamoy mo pa yung amoy ng yung ilalagay sa tom-tom, balat ng baka. Fresh na fresh pa pala talaga yung balat ng baka na lagay nila. Talagang totoong balat talaga ng baka, hindi plastic. So yun yung ginaganon-ganon nila, sayaw-sayaw sila. Maya-maya biglang may nagtumbahan, 5. Tapos kanya-kanyang gapang sa lupa, parang ahas. Tinanggal nila yung kanilang mga belt. Yung belt nila, hindi plastic, talagang balat talaga ng baka. Balat ng baka. Yung belt nila, makakapal, original. Tapos binaliktad pa, yung bakal pa yung pinalo yung mga, habang gumagapang, pinalo yung nangatumba. Maya-maya, lapit sa akin, Brother Danny, kindly help us. What happened, Bishop, sabi ko? They are possessed by the spirit of a snake.
Mahirap daw palayasin. Dahil ang espiritu na pumasok, espiritu ng ahas. Snake. Sabi ko, ano kayang gagawin ko niyan? Pinalo na nila ng pinalo. Naawa na nga ako sa kapapalo eh. Pag matamaan talagang parang ahas din, gumaganon. Hindi naman na gumaling. So nung lumapit na sa akin sila, kasi nagtutulungan sila, lumapit na sa akin, hininto na nila, sabi ko, nag-prayer ko sa Panginoon at dalangin ng mahal na pastor, mahal na pinagtulungan mo ako. Sa Panginoon at dalangin ng propeta, sa huling kapanahon, patunayan mo sa kanila na totoo ang Diyos na pinagliliguran ko. Pinuntahan ko lang yung 5 na yun. Ginanong ko lang, in Jesus' name, cast out, demonyo ng masamang espiritu, lumaya sa pangalan ni Jesus. Iniisa-isa ko yung 5, biglang bumangon na magpag. Normal. Hindi ko alam, nasa labas pala, mayroon din silang nilihans na inborn. Inborn na lumpo, 5 years na batang babae. Nilihans ng isang bishop. Tapos binitawan, lumpo pa rin. Bagsak pa rin sa lupa. Beloved ko, nandun sa sasakyan, habang naglilihans ako sa loob, nandun sa sasakyan, mayroon sabi niya, mayroon dong bumulong sa kanya, lumabas ka. Ilihans mo ang bata, gagaling yan. Kinontra pa niya yun. Hindi naman ako prayer warrior. Lord, hindi ako prayer warrior. Lumabas ka. Ilihans mo yung bata, gagaling yan. Hindi pa rin siya lumabas. Isang malakas na tinig na para daw siyang nabingi. Parang dito sa tainga niya na sumigaw, lumabas ka! Pag sabi lumabas ka, at gagaling ang bata, ilihans mo. Nagulat sa minamahal, nakaluhod na siya sa lupa. Hindi niya maalala kung lumabas nga siya. Ang namalayan na lang niya, nakaluhod na siya sa lupa. Labas na siya sa kotse. Wala na siyang magawa. Pinuntahan niya yung bata. Wala nang English. I-English-Englishin mo pa. Sabi niya, demonyo ng pagkalumpo, hinaplos niya mula sa paa hanggang sa tuhod hanggang sa baba. Kasi maliliit yung paa. Demonyo ng pagkalumpo, lumayas ka sa pangalan. Dalangin namin kagalang-galang minamahal pastor, lumayas ka at gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Tapos pinatayo yung bata, lumakad, tumakbo yung bata. Everybody say, praise the Lord. Lahat na nakakita nung panahon na yon, hindi nila makakalimutan yon. Samantala sila minamahal, ang kanila pong mga title, matataas. Bishop, apostle, prophet, pastor, evangelist. Wala pong nag-title ng preacher kasi ang preacher, equivalent teacher yon. Kasi sa fivefold ministry, apostle, prophet, pastor, evangelist, teacher. Yung teacher, yun yung preacher. Pinakamababa yon sa fivefold ministry, yung preacher. Walang nag-title doon na preacher. Karamihan apostle, bishop, evangelist. Kasi yung bishop, apostle na rin yon. Tapos, pastor. Sila yung nakasaksi sa himala na yon. At sila yung magparibaptize in the name of Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, hindi kailangan debate, minamahal. Pag mag-share ka ng Word of God, mayroong mag-provoke sa'yo na gusto kang debatehin. Hindi na kailangan debate. Sabihin mo lang, pumunta ka lang. Obserbahan mo ang gawain. Amen? Oh. Kung minsan, ipoprovoke ka eh. Parang kalabitin yung ego mo eh. Wala ka palang alam dyan eh. Paliwanag mo nga sa akin ng ganito, ganyan. Kakalabitin yung ego mo ba? Tapos ikaw naman, may marami ka ng alam. Sa tagal mo na dito. Anong walang alam? Sige nga. Wala na. Libatin na kayo. Isabi ng Bible minimal, 2 o 3, mag-uusap sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ay nasa kalagitnaan. Amen. Hindi po debate yun. Ang pag-uusapan po ninyo, ang
kabutihan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kasi ang debate kasi, kahit mali ka, ayaw mo lang matalo, panindigan mo pa rin yung mali mo. Ha? Kung minsan ang debate, depende yan kung bunutan eh. Ano bang topic? Si Kristo ay Diyos. O, bunutan. Ay nabunot mo, hindi Diyos si Kristo. Di panindigan mo ngayon, yun ang nabunot mo eh. Ha? Yun ang nabunot mo. Yung isa naman, hindi siya naniniwala na Diyos si Kristo. Ang nabunot niya, Diyos si Kristo. So, panindigan din niya yun. Ganun ang debate. Wala pong pinag-usapan ng debate kung sinong nasa katotohanan. Kung sino yung marunong babaliin yung katotohanan. Pero dito, hindi na kailangan ng debate. Yung patutuo natin, minamahal, yan ay patunay ng Diyos ay totoo, buhay, at makapangyarihan. Everybody say, praise the Lord. Yung mga Muslim nga wala silang magawa. Pag sinabing extremist na Muslim, ibig sabihin naniniwala yan sa kanilang Diyos, sa kanilang Quran, hindi sila moderate, extremist. Ibig sabihin, pag ayaw mo maniwala, patayin ka nila. Dahil extremist sila nung nag-preach ang ating mahal na pastor, at sabi ng mahal na pastor, pag hindi kayo maniwala kay Kristo, at hindi nyo tanggapin ng Panginoon tagapagligtas, impirno kayo. Ay, talaga namang may baril sila. Paputok ng baril. Kasunod nito, Pastor Almeida, sa katawan mo na. Shoot me now! Plastic yan! Sira yan! Kung ikaw naman ay provoke na, wala kang ibang magawa kundi patunayan na hindi sira. So pinaputok, pumutok, pagbaba, diretso sa katawan, ni isang bala walang pumutok. Kala ko, nung panahon na yun, akala ko nagbibiro. Kinuha yung 45, pinaputok din, diretso, katawan. Kinalabit ng ilang beses, hindi din pumutok. Tapos biglang nagtausog. Maintindihan ko yung tausog nila dahil may halong Bisaya yun. Ibig sabihin, lumayo kayo. Mga anting-antingan yung mga tao na yan. Mahal na pastor, hindi siya gumante. Sila ang natakot dahil nakita nila ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Paano kami gaganti? Wala naman kaming baril. Dala. So, diyan mo makikita gaano katotoo ang salita ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, hindi ka talaga magkakasala. Sabi ng Biblia, ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Bakit? Hindi ka na gaganti. Hindi ka na mag-iisip ng masama. Pag may masamang pag-iisip, pumapasok sa isip mo, rebukein mo lang, hallelujah, hallelujah, mapuri ka na lang. Sabi ng mga pastor, para hindi makasingit ang diablo, mag-hallelujah, praise the Lord ka, kahit sa isip. Pagpuri ka na sa malapinong, papalakpak ka, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Yan yung marinig mo kay mga pastor. Kasi nakaranas ako, nakasakay sa sakyanan ng mga pastor. Habang tumatakbo ang sasakyan, nagpapalakpak yan. Tapos marinig mo, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ganon siya. Tapos sabi niya, Brother Danny, bago kami umarangkada, tabi ako ng driver, Brother Danny, nakalak na ba yung pintuan? Opo, mahal na pastor. Buksan mo. Binuksan ko. Sara mo. Sara. Lock na ba yan? Opo, mahal na pastor. Buksan mo uli. Binuksan ko. Siguraduhan mo pagsara. Lakasan mo. Lakasan. Pak. Ilock mo. Ilock. Nakalock na ba? Opo, mahal na pastor. Buksan mo uli. Ulit-ulit yun. Buksan ko naman. Abot siguro mga 7 times. Buksan. Uli. Lock uli. Lock na ba yan? Opo, mahal na pastor. Buksan mo. Buksan ko uli. Sarado mo. Sarado. Ilock mo. Lock. Nakalock na ba? Opo, mahal na pastor. Buksan mo uli. Buksan ko. Yung pala, sinukat ng mahal na pastor kung susunod ba ako. Hindi ko naman alam. Kasi kung reklamador ka talaga, sabi mo, mahal na pastor,
Akala ko ba buhay ang Diyos natin? Akala ko ba buhay ang Diyos natin? Bakit paulit-ulit? Paulit-ulit binuksan, dilak, paulit-ulit bukas, lock, paulit-ulit. Hindi pala, sinusukat ka lang kung susunod ka ba. Amen? Everybody say, praise the Lord. Mayroon akong malaala na ginamit namin sa pulpito doon sa Cagayan de Oro. Kuminsan, siya yung MC, kuminsan siya testimony leader, kuminsan exhort, ganyan. Pagtingin niyo sa program, wala yung pangalan niya, tinanggal niyang barong niya. Ang naiwan na lang pang-ilalim. T-shirt, pang-ilalim. O bakit hindi ka nagbarong? Wala ako sa program. Pride na po yun. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kuminsan may mga bagay na pinapahintulutang mangyari. Sukatin yung sarili mo. Kung hindi ka ba masaktan. Kasi pag nasaktan ka, pride na po yun. From Cebu City, pinapunta ko ng Danau City, Cebu. Tinawagan ako ng ordained preacher ng Zamboanga. Kasi bisita ako doon sa Cebu. Galing ako ng Cagayan. Brother, ikaw ang mag-preach sa Danau City. Yung FX, yung aircon, yan ang service mo, papunta doon. O sige, ako mag-preach sa Tabunok. Napunta ako ng Danau City. Pagdating ko ng Danau City, pagluhod ko, nandoon, dinikit yung program sa harapan. Nagkamali yung naglagay sa program. Nilagay ako closing prayer. Tama ba yung nakita ko? Isip-isip ko. Pagtingin ko doon, ang mag-exhort ng giving, siya din ang preaching, siya ang announcement, ako closing prayer. Ni-review ko ng sarili ko. Instead na magreklamo ako, sabihin ko na pinadala ako dito para mag-preach tapos closing prayer ako. Ang ginawa ko minimal, nilabanan ko sarili ko. Tapos, maya-maya, ni-review ko sarili ko, tapos, okay na. Wala problema. Pinahintulutan to ng Malapinon. Pagsubok to. So, nag-exhort ng preacher doon. Siya ang nag-preach. Siya ang announcement. Tinawag ako closing prayer. Tahimik lahat. Bakit ako hinatid doon? Special yung paghatid. Mag-closing prayer lang pala ako doon. Pag-uwi, tulugan na. Kasi overnight yun. Bigla akong tinawag nung gumawa ng program. Halos maiyak-iyak. Brother Danny, pasensya na. Bakit? Pinagalitan ako. Bakit ka pinagalitan? Pinagalitan ako ni Brother Robert, ordained preacher Robert Chua. Bakit? Nagkamali ako, Brother Danny, pasensya na. Baka nagalit ka sa akin. Ano yun? Nilagay kita sa closing prayer. Wala ka bang galit sa akin, Brother Danny? Sabi ko, wala naman. Basta nakita ko program, closing prayer. Bakit? Nakita mo ba, nagalit ako? Hindi naman, tumatawa-tawa ka pa nga pagkatapos ng gawain. Oo nga, sabi ko. Sinubukan lang ako ng mahal na Panginoon. Pagka ginamit ka lang, salamat, hindi ka pala nagalit. Ganun, minamahal. Amen. Na may mga bagay na, katulad kanina, aakyat lang yung mag-assist, bigla siyang pinalitan. Na-misinterpret pala yung utos. Sinabihan pala yung inutosan, mayroong bakanting microphone doon ka. Ang ginawa, pinalitan yung nag-assist. Siyempre yung kaakyat mo lang, tapos nakakonsentrate ka mag-assist, bigla kang pinalitan. Ang isip mo doon, bakit ano kayong kasalanan ko, no? Sino kaya nagpapalit sa akin? Si Brother Danny kaya? Yung mga bagay na yan, may namahal, pinahintulutan ng Malapinoon. Amen. Pag tinanggap mo yun, maluwag sa puso, masaya ka, ibig sabihin, matured ka na nga. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. No? So, hindi po yan sinasadya. Ha? Hindi po yan scripted na sabihin, mamaya papalitan ka, huwag kang masaktan ha. Wala pong ganun. Kung minsan sa Maynila, nasa program kami. Ikaw daw ang testimony leader, maya-maya ganyan. Luhod ka na doon. In a timing, halimbawa, gusto mong umihi. Lalabas ka, ihi. Pakicheck nga doon kung sino yung nandun sa program, sino yung nakaluhod.
Pagtingin, wala ka dun. Umihi ka pala. Pagkasunod niyan, mayroong bagong program, wala na yung pangalan mo. Ganun lang ka, seconds lang, no? So, kailangan pag nandun ka sa program, luhod ka na. Huwag mong asahan na nandiyan ka sa program, nandiyan ka hanggang matapos. Luhuran mo yun. Kung tanggalin pa rin yung pangalan mo, yun ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hanggang mag-matured ka. Hanggang matuto ka na, ganun pala. Dito pala, hindi payabangan. Dito pala, magpakumbaba ka. So, ang ibig kong sabihin doon, ang punto ko doon, pinahintulutan ng mahal na Pinoon na mayroon pong mag-uusig sa atin, magsasalita ng masama sa atin, para subukan tayo. Kung gaganti ba tayo at magagalit. Amen? Pero kung hindi ka nagaganti at hindi ka na magagalit, magtaas ka na lang kamay, praise the Lord. Talagang panglangit ka na nga talaga, minamahal. Ready for rapture ka na. Pag may magkasala sa iyo at outright, napapatawad mo kaagad, Kristiyanong totoo ka na nga. Amen. Pero kung sasabihin mo, bakit ko siya patawarin? Hindi nga humingi ng tawad eh. Siya naman may kasalanan. Bakit ko siya pansinin? No? Hindi naman ako pinapansin. Kahit hindi ka pansinin, mag-praise the Lord ka pa rin. Amen? Oh. Sino mapahiya? Ang dyablo. Amen. Kahit anong gawin sa'yo, sabi nga ng ating binasa kanya, ang Panginoon ang aking tagapaghiganti. Malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. Sabi ng Leviticus, 2 huling talata, minamahal, Leviticus 19:18, do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. At sabi ng Proverbs 19:11, a person's wisdom yields patience. It is to one's glory to overlook an offense. Basahin po natin sa Ilocano at Tagalog. Leviticus 19:18 at pakihanda po ang Proverbs chapter 19 verse 11. Dito po sa Levitico 19 talatay 18. 18. Di kanto balsen wenno sa limit-metan, ami kaniwas itiguram kadagiti anak ti nasyon mo. Ngem ayatem to ti padamatao akas ti bagim siyak ni Jehova. Amen. Proverbs 19:11. Diretso po. Diretso po sa Proverbs 19:11. Proverbio 19:11. Dito po sa dagiti Proverbio 19 ang talatay 11 sa Ilocano version. Ti kinamanagpungtot ti tao pagbalinin na anabanayat ngagpungtot. Ket ti dayo na ti panangpalabes na iti kaniwas. Amen. Tagalog. Hallelujah, Diyos. Praise the Lord. Sa Banalaklat ng Levitico, Kapitulo 19, versikulo 18. 18. Ito po ang sinasabi, mga minamahal. Huwag kayong maghiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kundi ibigin ninyo ang inyong kapwa sa gaya ng inyong sarili. Ako ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Proverbs 19:11. 19:11 ng Proverbio. Dito po sa aklat ng Banal na Aklat ng Kawikaan. 19:11. 19:11. 11. Ito po ang sinasabi, mga minamahal. Ang bait ng tao ay nagpapakupad sa galit at ang kanyang kalwalatian na paraanin ang pagsalangsang. Amen. A person's wisdom yields patience. It is to one's glory to overlook an offense. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Toxic na po, minamahal, ang ating pong nakikita ngayon. No? Nakakalason. Pagbukas mo ng Facebook,
nandyan yung siraan, kaliwat kanan, hindi po tayo kasama dyan. Hindi po tayo pwedeng sumausaw dyan dahil putik na talaga yan. Iba talaga yung naglilingkod ka sa mahal na Panginoon. Amen. So, ang gagawin na lang natin, pag-pray. Ipag-pray natin. Hindi na tayo kailangang makikialam dahil wala na. Laso na talaga na nakapanghina ng pananampalataya. Tama yung sinabi ng Malapinon, minamahal. Huwag kang lumingon sa kanan at sa kaliwa. Dumiritso ka na sa Kanya. Looking unto Jesus, the author and finisher of your faith. Nung pumunta ang ating mga pastor sa kampo ng Abu Sayyaf, hindi naman sila nakialam din sa atin. Amen. Amen. Tumulong ba sila? Hindi naman. Ngayon, pipilitin nila tumulong tayo. Sabi pa ng NP commander sa isang preacher doon sa Mindanao, bakit kayo hindi nakikiisa sa amin? Lahat na pastor, mga pare, nakikisa na sa amin. Bakit kayo hindi nakikisa? Pag hindi kayo makikisa sa amin, 10 araw, ibibigay ko sa inyo. Pag-isip-isipan nyo. Wala pang 10 araw, nag-ayuno ang preacher kasama ang mga kapatiran. Wala pang 10 araw, nagkagira sa bundok, patay yung commander na nagbanta sa preacher doon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi man tayo natutuwa sa nangyari, pero ang Diyos ang kumilos. Amen. Kinuha na yung kanilang mga pangalan, binigyan na sila ng mga gagawin, kolektor, mayroong ganyan, ganito. Naproblema sila. Nandoon na yung pangalan nila. Pinilit sila. Ikaw ikaw dito. Ikaw, kolektor ka ng revolutionary tax. Ikaw naman, ganito. Kung makuha ng military yun, delikado sila. So, nagpasting sila. Naggera. Nakuha yung papel. O, dumaan yung mga sundalo sa chapel. Brad, huwag na kayong mag-alala. Yung nagbanta sa inyo, patay na. Yung listahan na sinama kayo, sinunog na namin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal. Sinunog na namin. Alam naman namin na hindi kayo sumasali. Amen. Oh, sinagot pa ni Brother Toto yung commander. Pagbabagong gusto nyo, dito kayo sa amin. Dito totoong nagbago ang mga tao. Napansin ng commander na yon, si Waway, yung sombrero ni Brother Toto, may logo ng Jesus Miracle Crusade. Sabi nung commander, hanggang dito ba sa kabundukan mayroong ganyan? Lumalaban sa komunismo yan, yung pastor nyo sa Maynila. Nakikita namin yan, nagkukursada kayo sa Luneta. Kahit dito sa kabundukan mayroon na pala. Sinagot ng preacher, kahit nga sa kampo ng Abu Sayyaf, pinasok pa eh. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Ito lang ang bukod tanging iglesia na sinasamahan ng kapangyarihan ng Diyos. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah, napakapalad natin. So, let us share the good news of our Lord Jesus Christ. Hindi po tayo mapapahiya. Kasama po natin ang mahal na Panginoon. Signs, wonders, and miracles. Dito po matatagpuan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito ang Apostolic Church. Karugtong sa church sa kapanahunan ng mga apostol. Kung paano kumilos ang kapangyarihan ng Malapinon, ganun din sa ating kapanahunan. Ang kaibahan lang, ito ang kaibahan. Ang mga unang Kristiyano, sila po ay nagiging martir. Ibig sabihin, pinatay, pinugutan ng ulo, sinunog, pinakain sa leon, at iba pang mga brutal na pagpatay sa kanila. Tinawag silang martir.
Tayo, hindi po pahintulutan ng malapinong mapagutan ng ulo. Tayo ang babalikan ng malapinoon sa kanyang ikalawang pagparito. The second coming of our Lord Jesus Christ. Sa panahon ng rapture, minamahal. Sinong ira-rapture kung ang mga anak ng Diyos ay mapupugutan ng ulo? Pinasok na ni Mahal Pastor ang kampo ng Abu Sayyaf. Doon sana kami mapugutan ng ulo. Walang magawa ang mga Abu Sayyaf. Doon natin makikita ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Itaas po ang ating makamay. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Holy Supper po natin ngayon, minamahal. Isintro po natin ang ating mga puso at isipan sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus.
habang patuloy na dinidistribute ang tinapay at saro, minamahal, alam po natin na pag hindi po tayo karapat-dapat sa banal na hapunan, ay mayroon pong mangyayari sa atin. Yung iba po nanghihina, physically and spiritually, o nagkaroon ng karamdaman. Ang iba naman ay humantong sa kamatayan. So sabi ng Bible, for if you forgive other people, according to Matthew chapter 6, verse 14 to 15, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Sa Marcos 11:25, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Sa Lucas 6:37-38, do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgive you. And Colossians 3:13, bear with each other and forgive one another. If one of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgive you. Itaas po ang ating mga kamay, may mahal. Tayo po yung manalangin. Bago po natin kainin ng tinapay at inumin ang saro, manalangin pong bawat isa. Hallelujah. O dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pangulat dalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na pastor, 10 panalangin ng kanyang buong pamilya, kami po'y humingi ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali. Anong mga minaisip na gawa, nabanggit na may mga labi na hindi kaaya-aya sa iyong banarapan, patawarin mo, mahal na Pinoon, bawat sa amin. Gawin mo kaming karapat dapat, mahal na Pinoon, sa banal na hapunan ito. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hawakan po natin ang ating po mga tinapay, minamahal. Sabi po ng 1 Korinto Kapitulo 11, versikulo 23 hanggang 24, for I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Kainin po natin ang tinapay. Hawakan po natin ang saro. Verse 35, after the same manner also he took the cup, when he was saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Inumin po natin ang saro. Hallelujah! Hallelujah! Cristo
Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong naramdamang sakit, itaas po ang inyong mga kamay, ano po yung mga kahilingan. At isama din po natin, minumahal, hallelujah, ang tagumpay ng misyon sa dako po ng Zambia, Africa. Hallelujah, ang malapinoon, ang magligtas ng maraming kaluluwa at siya din po ang mag-provide ng lahat ng mga pinansyal pangailangan. Hallelujah. Hallelujah sa pamasahe at sa pag-stay namin doon. Hallelujah sa dako ng Zambia. Minamahal, praise the Lord. Hallelujah. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, minsan pa malapinoon. Humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga naisip na gawa na banggit namin mga labi. Hal nga kami nagkasala sa iyo, patawarin mong bato sa malapinoon. Sa punadalangin namin kagalang-galang, pinamala pastor, 10 panalangin na kanyang buong pamilya. Kami po'y nagsusumamo sa iyo malapinoon. Ikaw, Diyos, aluli magligtas ng marami pang kaluluwa. Lalo na po malapinoon sa dako po ng Zambia. Hallelujah. Marami pong tatanggap ng bautismo sa tubig sa iyong dakilang pangalan. At pagpagaling ka ng maraming may sakit, mahal na Panginoon. At ikaw rin di mahal na Pinoon, hallelujah, mag-provide ng financial na pangailangan sa lahat na nakikiisa. Ikaw, O Diyos, magbalik sa kanila, siksik, liglig at umaapon na pagpapala, mahal na Pinoon. Sa lahat ng may karamdamang taglay, hallelujah, aming sinasaway, anumang gawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer, hindi mo sa sickness and diseases, voices, problems, unbelief and doubts, poverty, cast out, sickness, be healed right now in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat bilang pasalamat sa mahal na Panginoon, minamahal. Itaas po natin ang ating dalawang kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tingig, sabay sa pagtalon, ang makapangyarihang salitang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Binigay ko lang pong pagkataon sa ating pong beloved brother Raymond.